Araw sa iyo kaibigan, it's your boy Jeffrey Den TV nagbabalik para sa panibagong video. Sa mga fans dyan ni Marilasin, alam nyo ng balita patungkol sa kanya na bumalik siya sa Australia sa kadahilanan merong emergency. So kung palagi ka nakasubaybay sa mga latest vlog ni Marilasin, alam mo na ang dahilan kung bakit siya umuwi. Pero sa mga wala pang nakakaalam, ito bibigay ko sa inyo. So kung naalala nyo guys, merong vlog si Marilasin na nag-birthday si Sylvester doon sa bungsod niya. At merong senaryo doon na ipinakita si David. So kung napapansin nyo guys, yung kamay ni David is namamaga, namumula, at sabi niya sa akin, kumakari daw. Dahil nga guys, meron siyang allergy. Di ko alam kung anong klaseng allergy yun, basta meron siyang allergy. Hindi lang guys sa kamay guys pati rin sa paa, namamaga talaga tapos parang may pantal-pantal pa, parang Makati yun. As of this moment guys na nagbibideo ako, si David is gumagaan ng pakiramdam, medyo okay na siya. Para malinawan kayo guys, merong vlog si Marilasin na dinidiscuss niya kung ano ang kalagayan ni David. Meron siyang vlog doon. Ilalagay ko na lang sa baba sa description. So ngayon guys, alam nyo na ang dahilan kung bakit umuwi si Marilasin. Ang tanong na lang kung sino ang mangangalaga sa bungsod niya habang nasa Australia si Marilasin. Mamaya aalamin natin yan. Pero bago muna, magre-react muna tayo sa vlog ni Marilasin nung papauwi na siya. Mag-react na tayo, let's go! Good morning! On the way po kami sa airport. There's all my family. Sasama po sila. Yeah. Ihahatid po ako nila sa airport. Hi, Sylvester! Ayan. Yeah, lahat ng pamilya ko ay ihahatid po ako nila. And I'm not sure if kung makakabalik po ako agad. And the most important ay makadating po ako doon ng safely. Sylvester saying goodbye to all his cousin. So matagal-tagal talaga guys kasi nga mag-aaral pa si Sylvester. Balik muna ako Australia. Ikaw muna ang bahala sa bungsod natin. Alis na yung kapatid ko, ingat ka pa palagi kasi yung asawa niya. Don't cry, guys! Siguro guys, pag abot na sa Australia, more on fruit picking na siya kasi nga season na. Finally, kaka-check-in lang po namin ni Sylvester. Ganun po talaga. So feel ko talaga guys, matagal pa siyang babalik sa Pilipinas. Ay nakakalungkot po talaga. Pero kapag barko guys, inaabutan kayo ng mga 3 days ata. Tagal. Pag sa airplane, madali lang. Lakas na ulan. We just arrived. Hi, Sylvester! Nanonood na siya ng TV. It's dinner time at ako'y pagod na bababa para kakain sa restaurant. Ang kulit po ni Sylvester. So instead, magpa-deliver na lang po kami at kakain na po kami para makatulog po ng maaga. Ayan yung makulit. Hi! Mommy, can you come make a noise? Wow. Sarap. Sylvester love pancit guisado. And have a look. Oh. That's very, very cute. The Ang dessert. liit pero ang mahal. Tulog na po yung isa. I make sure po talaga na maaga po siya matulog for tonight para sa flight po namin bukas. So tomorrow, yung flight namin around 11 a.m. So we make sure maaga kami ni Sylvester doon sa airport para hindi po kami maiwan. And here we are again. Check-in na po kami. Make sure po talaga advance 3 hours pag international. And after all sa lahat ng pinagdaanan guys, alam nyo na po yung mga immigration, nakalagpas na po kami. Nasa loob na po kami ng eroplano and I feel so happy po talaga. Yung nalagpasan mo na yung immigration. Ayan, Nasa guys. Melbourne na po tayo. Wow. Kalain mo, umaga silang umalis tapos gabi na silang nakadating. Finally, kakadating lang po sa Australia. Welcome to Melbourne. Sus, umaga na. Arrived to our hotel. Next, thanks God. Nakadating na po kami ng safely. The time is 1:22 a.m. I'm super tired. Happy you can see Daddy? Bababa po kami dahil it has a free breakfast this hotel. Are you excited? We're gonna eat breakfast? At ito na po yung free breakfast po nila. Just help yourself. So ito po yung mga pagkain nila. So naka-buffet style. Dito sa atin, parang karinderya lang yan eh. Kakain
kakain po muna kami ni Sylvester for our breakfast para pagpunta namin sa Melbourne Airport. Ayan lang po yung Melbourne Airport to Adelaide. Para magkita na po kami ni David very soon at hindi na namin Flight ba? kailangan Hindi ko alam. bibili ng pagkain sa airport. So, kain po muna kami. Flight na guys, flight. Hi! Hey. Tuwang-tuwa si David sa bata. I miss David. I miss you. It's about to go out. And pupunta tayo agad doon sa accommodation. Hindi po siya sa hostel kasi nakahanap ulit yung asawa ko ng bagong accommodation which is parang po siyang container. And Container van. it's like a shed. So yan po ang Container van initirahan ba ni yung tawag David doon? at the moment. Pero just for Basta, lang po, para guys, siyang for- cargo guys. Pwede siyang gawing bahay. Kahit ako guys, kapag meron akong container van na kagaya ng sa kanila, ay pwede yan dito. Kaso nga lang guys, ang naka-disadvantage is kapag container van yung gagawin mong tirahan, tapos yung temperatura dito sa Pilipinas is napaka-init, ay di mo kakayanin guys. Kailangan talaga kapag meron kang container van, dapat meron ka talagang aircon na papanda rin. Dito sa Australia guys, kahit na container van lang yung titirahan mo, Mandarin. pero yung temperatura is malamig, okay lang. Thank you. Here's the Baka nga ikaw pa maghanap ng Hi guys! pampainit Good eh. morning! So last night, hindi na po ako nakapag-video. I was super O yan na tired. guys, Pagdating ko container. po dito, as in, sobrahan natulog po ako agad. So anyway, ito pala yung sinasabi ko na dito po nakatira yung asawa ko. Recently lang po siya dito nag-move kasi before Kahit nasa na hostel container lang, siya. guys, is Which maganda is yan, hindi ha? po kami Maganda. doon pwede because it's a share house and ang hirap naman pupunta kami doon Oo. as a family. So nandito si David, Mahirap nakatira talaga. po siya Mabuti sa na lang, Budiga. guys, na Budiga lumipat lang si po to David siya sa guys. ibang, Very basic lang po matutuluyan. talaga yung mga gamit dito. Just for the meantime lang po siya habang naghahanap po temporary kami lang. ng maririntahan. So tara, ipapakita ko po sa inyo. Sit down, that's your toasted. Where are you gonna sit? Ayan. So guys, ang lamig pa naman. It's early in the morning. Malamig guys. And, you know, from Philippines, mainit. Kaya, even, probably it's Dito only sa 20 Pilipinas, degrees. umaga Malamig pa na lang, para sa mainit amin. na. Oh, ayan. Sa Dito Australia, po yung lamisa opposite. namin. Dito po kami Dito sa kakain. Pilipinas, mainit. Sa kanila, malamig. Ni David dito, mga few days ago lang, ganito na talaga yung sit-up. So, it's a room. There is a sofa. And there is a one bed. And ayan si David is making, what are you making, honey? I'm making toast for Sylvester. Okay, toasted bread. Veggie modern toast. Yeah. So, dito na siya gumagawa ng toasted because it's not very sit-up. There is no, parang kitchen po guys talaga, na proper kitchen. But the most important, there is a sink kung saan po kami maghuhugas. And that's it. This is the kitchen area. And as makikita niyo po guys, ang Hindi hirap pa po masyadong- magluto because hindi po talaga siya Hindi pa na sit-up maayos ng para sa pamilya na maigi. mag-move dito. But because we don't have a choice, Okay dito lang, na kahit lang po na ganyan muna lang, kami at least meron magstay. kang matitirahan, So, matutulugan, meron naman po makakainan. ditong toilet. Pwede. Ayan. May CR. May shower pa nga. Oo, okay na yan. There's a toilet here. Tapos sa labas, Ang importante, ganito po talaga yung meron. itsura niya. Parang tambakan po siya ng mga gamit. Maraming gamit po na kinukulik yung may-ari. So, ganito po siya sa labas. May motor pa guys. Oh. Actually, parang pumayat po yung asawa ko. How are you, honey? I'm okay. Okay. So, ito yung kaka-operation lang sa may mukha niya. That one, guys, ganyan po kahaba, tinanggal nila yung cancerous mole. And of course, I am super happy to be back in Australia with my husband, honey. And yeah, so, how do you feel right now, honey, that we here, me and Sylvester? Yeah, I'm very glad that we come back. That's it for today's video guys dahil mag-a-arrange pa po kami ng mga gamit namin. And thank you for watching. Bye! So ngayon guys, alam nyo na ang dahilan kung bakit umuwi si Marilasin sa Australia. So ang tanong, sino ang mangangalaga ng
bungsod ni Marilasen? Well, ang sagot ko dyan guys is si Kuya Junjun. Dahil si Kuya Junjun at si Marilasen is pareha silang magaling lumangoy, sumisid, mamana ng isda at mag-harvest. So pa guys, kailan ang balik ni Marilasen dito sa Pilipinas? Ang sagot ko guys, only time will tell kasi nga kailangan yung tumutok sa latest vlog niya para malaman nyo ang mga latest update patungkol sa kanya. Dito na magtatapos ang video natin guys. Huwag nyo nang kalimutan mag-like, subscribe, and press the bell button for more updates. Once again guys, it's your boy, Jeff TV. Adios!